Ano bang nasa moon landing conspiracy theory? Ang tanong ay kung ang NASA ba talaga ay matagumpay na nakapagpadala ng tao sa buwan. Interesting ito, oo. Pero maapektuhan ba talaga nito ang ating pang-araw-araw na pamumuhay? Kahit pa napakaliit nito, mayroong napakaraming tao ang inilaan nilang buhay sa hindi paniniwalang tayo ay nakapagpadala ng tao sa buwan at ang mga paglapag nila sa buwan ay hindi talaga nangyari. Bakit naman natin kailangan ipeke ang paglapag sa buwan? Ang kwento ay ang NASA ay nagsayang ng hindi masabing milyong-milyong dolyares sa pagre-research at pagde-develop. Sinasabing wala talagang paraan para maabot natin ang buwan. At ayon sa iba, kailangan nilang magpanggap sa harap ng mga Russians at ng American public. At dahil parang walang paraan para ipakita ang kapangyarihan ng Amerika, ang NASA ay parang nakalimutan na ang atomic bomb ay nag-i-exist. At napagpasyahan na i-fake na lang ang buong pangyayari. Kaya naman binigyan nila ng trabaho bilang direktor si Stanley Kubrick para mag-film sa isang soundstage. Pero bakit si Kubrick? Presumably kasi gumawa siya ng pelikula tungkol sa space, which syempre sa panahon na yon ay peke. O baka naman ang mga tao sa NASA ay sadyang malaking tagahanga lang ng Dr. Strangelove. Well, yan ang hindi natin malalaman. Linawin lang natin na walang compelling evidence na ang moon landing ay hindi talaga nangyari at napakaraming ebidensya na ito talaga ay nangyari. Meron tayong 800 pounds na mga bato na naibalik natin mula sa kalawakan at nag-iwan tayo doon ng mga retroreflectors katulad ng mga nakalagay sa highway natin. Isa pa, pwede mo itong makita gamit ang iyong telescope, which is dapat malakas sa telescope, hindi yung basta telescope lang. Independent researchers ay nagbabounce ng lasers para sa kanilang research purposes sa nagdaang dekada hanggang sa ang mga ito ay natabunan na masyado ng moon dust. Ano nga bang isa na pinaniniwalaan ng maraming tao na dahil sa teoryang ito kaya peke ang moon landing? Well, yan ay dahil wala daw bituin sa mga litrato ng NASA. Maliban pa sa sinabi ko kanina, ang mga independent astronomers at ang Soviet government ay nag-track sa Apollo missions at ang USSR ay hindi sinubukang i-deny ang moon landing na nangyari kahit pa nagkaroon sila ng maraming political motivation para gawin ito. Maliban pa dito, ang YouTube video na nakikita nyo ngayon ay tungkol sa filmmaker na nag-argue na ang teknolohiya na ginamit sa pagpunta ng buwan ay existing na noong 1960. Pero ang technology para mapeke ito o ma-film sa videotape ay hindi pa. Walang seryosong tao makikipagtalo na ang Estados Unidos ay hindi nagsisinungaling. Pero sa certain point, naging malinaw na ang bigat ng ebidensya ay nasa panig talaga na nakapag-land talaga tayo sa buwan. Napakadami nating physical evidence sa form ng video at litrato. At kahit pa ito ay totoo, ang mga naysayers o yung mga hindi naniniwala ay hindi pa rin tumitigil. Ang shadow daw sa larawan ay weird. Makikita mo ang flag na nag-wave sa hangin at ang mga matatalinong tao sa NASA ay nakalimutang maglagay ng bituin sa kanilang peking langit. Madali natin maibabaliwala ang dalawa sa mga objections na ito na napakadali. Kung talagang marami ang mga light sources na kasama dito, makikita mong maraming anino sa mga objects ng hindi lang iisa. Kung ang ilan sa mga bagay ay parang partially lit sa ilalim, ito ay dahil ang buwan ay sumasa ilalim sa araw. At ang flag ay hindi naman talaga hinahangin. At makikita mo naman ang video ng paglagay nito. Mula nung umalis palayo ang mga astronauts, hindi na ito gumalaw. Pero ano naman yung pagkawala ng mga bituin kasi ito yung ina-argue ng ibang hindi naniniwala. Wala nga daw bituin. Para naman sa pagkawala ng mga bituin sa official na mga larawan, ang sagot ay simple lamang. Ang mga astronauts ay pumunta sa buwan nung umaga. Ikaw na masyadong matalino ay mapapansin mong hindi mo rin makikita mga bituin kapag umaga, obviously. Mas komplikado ito ng kakaunti dahil ang atmosphere ng mundo ay nagpapakalat sa liwanag ng araw at hinaharangan ito. Pero ang principle ay pareho lamang. Ang araw ay literally trillion times na mas maliwanag kaysa sa mga bituin at ang liwanag nito ay lagi ma-overwhelm ang mga bituin. At dahil doon, kahit posible mong makita mga bituin kapag ikaw ay nag-squint o niliitan mo yung mata mo kapag umaga, lahat naman siguro ng gumagamit ang traditional film camera ay alam kung bakit hindi ito nakikita sa mga official Apollo photos.
Kung kukuha ka ng larawan sa low light environment, kailangan mong palakihin ang aperture ng iyong camera para mas maraming liwanag ang makapasok dito at dagdagan ng exposure time nito. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa low light environment, gagawin mo ang kabaligtaran. At lumalabas na ang araw ay napakaliwanag. Kaya mga camera ng astronauts ay nakaset up na may narrow apertures at short exposures. Ibig sabihin na mga madidilim na light sources katulad ng mga bituin ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na magpakita sa litrato. Sabi nga ng historian si James Oberg, hindi mo makikita ang bituin sa maliwanag na gabi sa isang football game. Kaya ayun nga, ang short exposure time ay katumbas ng walang bituin. O hindi naman kaya, ang team ng mga literal na space scientists ay talagang niloko ang mundo at somehow nakalimutan na may bituin pala sa langit kaya hindi nila nailagay. Well, nasa sayo na yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.